po ba ang kaluluwang ligaw? At ang kaluluwang ligaw po ba ay paggalagala sa paligid? At ano po ang katotohanan kapag tayo ay namatay? Sa pag-aaralan po natin, marami po tayong naririnig at mga kwento noong unang panahon kahit na matatanda po. At maraming nagsasabi na yung yumaon nilang mga mahal sa buhay ay nakikita nila, naririnig nila, ginagawa kung ano yung ginagawa dati bago mamatay. Ano po ba ang katotohanan? Sila po ba ay naandito sa mundo pa rin natin? Mga kapatid, ang katotohanan ay makikita natin sa Biblia sa sinasabi mismo ng salita ng Diyos. At ang Diyos mismo ang nagsasabi na minsan lang itinakda sa tao ang mamatay at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang sabi ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Kaya naman kapag namatay ang tao, pagkatapos po nito ay paghuhukom. Ngayon po, ano po yung katotohanan sa mga nakikita ng ating mga minamahal ngayon? Ano po yung mga naririnig at mga nararamdaman nila na para bagang ang mga nakikita at naririnig nila ay mga kaluluwang ligaw na mga yumaon nila sa buhay? Sasagutin ko po kayo ng diretso. Hindi po yun yung mga mahal nyo sa buhay. Hindi po sila yung mga naririnig po at nakikita po natin. Ang mga nakikita at naririnig po natin ay hindi kaluluwa. Ito po ay mga masasamang espiritu, mga bad spirit, mga evil spirit, mga familiar spirit po. Ang familiar spirit, sila po yung mga nanggagaya. Ginagaya nila kung ano yung amoy, kung ano yung ginagawa dati ng mga tao, at nagpapanggap po sila na sila yon. Ano po ang dahilan nila? Ang daraya po, inililihis tayo sa katotohanan na minsan lang mamamatay ang tao at didiretso po ito sa destinasyon niya, langit o impyerno. Kaya akala natin kaluluwang ligaw po yung mga naririnig at nararamdaman natin at nakikita pa minsan natin nakakamukha nila. Ito po yung mga familiar spirit. Ang nasa likod po nito ay si Satanas. Dinadaya niya ang mga tao para maligaw po sa katotohanan. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi naman iyan nakakapagtaka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Ang sabi rin ng Efeso, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na namamayani sa mundong ito. Kaya nga po puro pandaraya po ng kaaway ni Satanas ang ginagawa po niya para linlangin ng tao at ilayo sa katotohanan na ang tao po ay may destinasyon. Hindi pwedeng mamalagi po ang tao na namatay at ang kaluluwa niya dito sa mundo. Hindi po meron pong papupuntahan po. Meron ng destinasyon ang kaluluwa natin kapag po tayo ay namatay. Hindi rin po totoo yung tinatawag na soul sleeping. Marami po tayong naririnig about po dyan na kapag namatay ang tao, matutulog po ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi aalis sa katawan habang nakalibing po kapag nilibing ang tao. Hindi po ganun. Wala pong sinasabi sa Biblia na merong soul sleeping. Totoo po na ang katawan po natin ay mapupunta po sa lupa. Doon po mabubulok. Pero yung kaluluwa po, hindi po mananatili dyan. Ang kaluluwa po natin ay meron ng destinasyon. At yung ating katawan, sabi nga ng Ecclesiastes, babalik po ito sa alabok. Kung magkagayoy, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Kaya nga po, yung katawan natin, mabubulok po yan hanggat hindi po dumadating yung final judgment ng Panginoon sa atin. Pero yung kaluluwa po natin, hindi po matutulog. Aalis po agad yon doon sa ating katawang lupa. At hindi po magpapagala-gala dito sa mundo. Kasi mga kapatid, sa Biblia, mayroong senaryo sa Lucas, right after death po, ay ipinunta na sila sa destinasyon nila. Ang rich man at si Lazaro. Ang sabi ng Lucas, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. So yun po yung senaryo ng rich man at ni Lazaro. Yung pagkatapos po nilang mamatay, dumiretso po ang mga kaluluwa nila sa mga destinasyon nila, sa langit at impyerno. Kaya po walang soul sleeping at walang kaluluwang gagala-gala po dito po sa paligid po natin. Ang mananatili lang po dito sa atin ay yung katawan po natin na nakalibing na mabubulok. Yung alabok po ay pupunta ulit sa alabok. Kaya po ang destinasyon ng tao, langit at impyerno lang. Walang hanggang buhay at walang hanggang paghihirap at pagdurusa. At saan po pupunta ang mga makasalanan?
Kapag namatay po ang mga makasalanan na hindi kumilala sa Diyos, hindi tinanggap ang Panginoong Hesus, at hindi nagsisi sa kanyang mga ginawang kasalanan, dediretso po agad ito sa impyerno. Lahat po ng mga hindi tumanggap sa Panginoon at hindi nagsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan, dediretso po sa Hades. Dito po, mararanasan na nila yung hirap ng impyerno, na ang ibig sabihin po, lugar ng mga patay. Pahayag 20:14. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa ikalawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So makikita nyo dyan, yung Hades itinapon pa sa lawang apoy. So ibig sabihin, doon sa Hades po, yung unang destinasyon ng mga taong hindi kumilala sa Panginoon. Pagkatapos po ng judgment, kasama si Satanas, itatapon po yung Hades sa lake of fire, sa ikalawang kamatayan. Yun na po, yung walang hanggang pagdurusa. Pero sa ngayon po, yung impyerno na tinatawag na lake of fire, wala pa po doong tao. Inulit na po, wala pa po doong tao. Kasi magkakaroon pa lang po doon ng tao kasama si Satanas pag dumating na po yung final judgment. Sa ngayon po, ang lahat ng mga hindi tumanggap sa Panginoon na namatay na po, ang kanilang kaluluwa ay dumiretso sa Hades. Basahin po natin sa English yung binasa po natin kanina sa Revelation para lalo nating maunawaan na magkaiba po yung Hades and lake of fire. Revelation 20 verse 14, the death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Kaya po magkaiba yung Hades and lake of fire. Kasi yung Hades, doon pa lang po pupunta yung mga namatay na hindi kumilala at nagsisi sa Panginoon. Dahil yung lake of fire, wala pa po. Sa final judgment po, doon po itatapon lahat ng mga hindi kumilala sa Diyos, hindi kinilala si Kristo, at hindi nagsisi po sa kanilang mga buhay, at hindi lumakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po yung rich man at saka si Lazarus, doon po sa Hades dumiretso yung rich man. Kaya nahihirapan po siya ng nahihirapan. Kaya mas ipiniliwanag po at mas maintindihan natin sa English version yung Luke chapter 16 verse 23. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. Kaya po, wala pong soul sleeping. Wala pong kaluluwang gagana-gana po pag namatay ang tao. Merong destination po. Kung ikaw ay unrighteous at hindi kumikilala sa Diyos at hindi pinagsisihan ng iyong ginawang kasalanan, diretso ka po sa Hades. God forbid po. Kaya ang kailangan po natin ay kaligtasan ng Panginoon. Dahil sa Hades po, diyan po yung pagpapahirap, patikim po ng impyerno. At ito yung lugar na hindi mo magugustuhan. Ang Hades po, sa Greek word, ito'y tinatawag na Sheol, daigdig ng mga patay. Place of torment, lugar ng pagdurusa at patikim sa impyerno. Yan po ang ibig sabihin ng Hades. At dyan po mapupunta lahat ng mga hindi kumilala at nagsisi sa Panginoon pag namatay po. At ang lake of fire, diyan po yung final destination. Yung Hades, itatapon po doon sa lake of fire. So, walang hanggang pagdurusa po sa lawang apoy. Kaya po marami ring tanong ang pwede nating sagutin, katulad ng kung ang kaluluwa ba ng minamahal natin na yumaon at namatay na, ay nakikita pa ba at naririnig pa po ba tayo? Mga kapatid, sa binasa po natin sa Luke chapter 16 verse 23, inaaliw na Panginoon. Inaaliw po sa piling ni Abraham. Kaya po, once na namatay ang tao, kapag kumilala sa Diyos, nagsisi sa Panginoon, dediretso po yan sa piling ng Diyos. Aaliwin po siya. Kaya hindi na po magpapagala-gala dito. Ang kapahingaan po ay ranas na po niya at ang kaligayahan. Yung rich man po pinapahirapan. Kasi po hindi niya tinanggap ang Panginoon, ang aral ng Diyos. Hindi niya po pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Kaya po may destinasyon agad, mga kaluluwa po na. Mga kapatid, kung ikaw po ay naglilingkod na sa Diyos at tinanggap mo si Jesus at ang buhay mo ay matuwid sa harapan ng Panginoon, once na namatay ka, ikaw ay didiretso sa piling ng Diyos. Sa langit na po. Wala na pong kahirapan. Pupunta na po agad sa piling ng Panginoon. Philippians chapter 1 verse 23. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo, dahil ito ang mas mabuti. Yan yung malapit na mamatay si Pablo. Kaya nga po nabanggit niya sa kanyang mga sulat, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Dahil alam niya kapag namatay po siya, dediretso po siya sa piling ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon. Kasabi rin po yan na 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan,
at makapiling na ang Panginoon. Kaya nga po, right after death, didiretso na po ang kaluluwa ng isang kumilala sa Diyos at isang mananampalataya ni Kristo sa kanyang piling. Didiretso na po sa langit. Napakaganda pong naisin na ikaw na nagtiis sa pananampalataya, may mga persecutions, may mga pagsubo, may mga trials, temptations, at namatay na. Didiretso po tayo sa piling ng Panginoon. Ganun po kamahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Mas marami pa pong minention about sa impyerno kaysa sa langit. Ibig sabihin po, gusto ng Diyos ang bawat tao ay maligtas at hindi mapunta po sa dagat-dagatang apoy. Ganun po kamahal ng Panginoon ang bawat tao. Ayaw niya pong mapunta sa Hades o sa Lake of Fire. Gusto po ng Diyos na mapunta po sa piling niya. Kaya nga po ipinapalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi kung ikaw ang magulang, alam mo na mapapahamak at pwedeng ikapahamak ng anak mo, lagi mong bibilinan, lagi mong sasabihin, huwag kang pumunta dito, mayroong trahedya dyan, masaktan ka. Ganun po ginagawa ng Panginoon. Kaya meron tayong salita ng Diyos at marami pang minention ang impyerno dahil pinapaalala at pinapaabot ng Panginoon sa atin na mayroong kapahamakan at gusto ng Diyos maligtas po tayo. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Diyos, pagbabalik loob, tanggapin po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at lumakad po tayo sa kalooban niya. Sapagkat hindi po biro ang sinasabi ng Biblia, magnangalit ang ngipin sa impyerno. Ito'y walang hanggang pagduruksa. Ayaw ng Diyos na maranasan po natin ito. Kaya ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya po sa atin. Bumaba, nagkatawang tao si Jesus upang tayo po ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Pero kung kumilala po tayo sa Diyos at lumalakad po tayo sa kanyang kalooban, mga kapatid, bawian man po tayo ng buhay. After po ng pangangaral na ito, ligtas po tayo. Bakit tinanggap po natin si Jesus? At sa mga ngayon lang po nakarinig ng ganitong aral, mga kapatid, hindi po aksidente ito. Ang gusto ng Diyos, ipaabot po sa inyo na mahal po tayo ng Panginoon. At gusto ng Diyos, tayo po ay makapiling niya. Sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan, tayo po ay makasama niya at makapiling niya. Maranasan natin ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Tanggapin po natin ang Panginoong Jesus sa isang panalangin ganito. Panginoon, salamat po sa aming pinag-aralan. Ang kaluluwa po ay hindi na po magpapagala-gala dito sa mundo. Bagkus, Panginoon, meron tong destinasyon, langit o impyerno. Lord, ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Humihingi ako ng tawad, pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko, Panginoon. Ako'y handang magbago at handang sumunod sa kalooban ninyo. Sulat niyo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit na bayan. Masupo po, Panginoon, ang aking pangalan nakalistin sa aklat ng buhay. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa aking puso. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Binigay niyo ang Panginoong Hesus upang sa kaligtasan, Panginoon, ng aming mga kaluluwa ay hindi kami mapahamak. Salamat po sa pangalan ni Hesus.